Isinusulong sa Kamara ang pagbubuo ng Taal Lake Development Authority. Ang regulasyon, proteksyon at konserbasyon sa lawa, layo ng panukalang batas. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, kanina ay nagsagawa ng ocular visit at inspection sa lawa ng Taal si Congresswoman Colyantes para makita yung kalinisan at kaayusan sa Taal Lake. Buhay para sa mangingisdang si Edgar ang lawa ng Taal. Ang iilang piraso na huling tilapia, sapat pa rin daw para kumita. Alam niya raw ang responsibilidad sa lugar para mapanatiling may huli. Ay di kaya pag pinabayaan o paano ka pa mapangisda? Minsan, kalinisan din. Bentahe para sa ilang negosyante sa Tanawan City ang overlooking ng Taal Volcano at sa mismong lawa. Kaya't kaisa ang kayaking business ni Marites sa pagpapanatili ng kalinisan dito. These are all non-motorized boats, kayak boats, and also stand-up paddle. Talagang gusto namin sustainable at the same time, it's for the use of the future generation to enjoy. Para mas mapangalagaan at maproteksyonan nito, isinusulong ni Batangas 3rd District Representative Maitet Colyantes ang pagbubuo ng Taal Lake Development Authority o TLDA. Sa ilalim ng House Bill 1889, nais ma-regulate ang mga negosyong nakikinabang sa palibot ng lawa. Tingnan natin muna yung ating capacity ng ating Taal Lake in terms of fish cages. Gusto rin nating malaman yung mga basura na nakakalat, kung meron man tayong mga basura, at yung mga illegal structures kagaya ng mga fish pens na illegal din na nandyan sa ating lawa ng Taal. Isinalang na sa pulong ang panukalang ito sa Committee on Government Enterprises and Privatization sa Kamara. Itong ating Taal Lake na ito is covered ng 17 munisipyo at 3 city. So may kanya-kanya silang plano. So ang purpose ito, magkaroon ng holistic approach for the preservation ng ating Taal, at the same time magkaroon tayo ng sustainable development. Samantala, ipinapaalalang muli ng Taal Volcano Protected Landscape o TVPL ang pagbabawal ng pananatili sa Taal Volcano Island na deklaradong no human settlement land. Kakandak tayo ng information education campaign sa kanila na wala dapat taong papasok dyan, kasi it's a permanent danger zone. Ito'y kasunod ng ilang beses na ulat ng grass fire sa isla na itinuturong dahilan ay mga naiwanang pinaglutuan. Ace, batay pa doon sa panukala ay bubuo rin ng Taal Lake Development Council. Kasama dyan yung iba-ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DENR, Agriculture, Tourism, FIVOLCS at marami pang iba. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.